Hindi ka pwedeng pasayahin ng Diyos kung hindi mo na niya pupunasan ang mga luha mo. At pagkatapos po ng pagpapagaling, pinaupo niya ang lahat. Bakit? Bakit bago ang pagkain, kailangan mo nang umupo ng mga tao? Kasi ang sinasabi niya sa kanila, huwag kayong magmadali, huwag kayong makipag-agawan. Ang sinabi ni Jesus, sit down, rest, and let me feed you. Kasi ang puso na pagod, hindi pwedeng patakbuhin. Ang puso na sugatan, hindi mo pwedeng sabihan na bilisan mo. Kailangan muna ang umupo, huminga, at magpahinga sa Diyos. Remember, we do not eat because we are hungry. We eat because God wants us to belong. And the disciples said to the Lord, Lord, where can we get enough bread in this deserted place? Diba, ganito rin tayo minsan. Nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, paano ba ako babangon? Lord, paano ba maaayos ang aking pamilya? Lord, mababayaran ko ba lahat ng aking utang? Lord, ang hirap. Wala na akong mahanap na solusyon. Pero ano ang sagot ni Jesus? How many loaves do you have? How many fish did you bring? Hindi tinanong ni Jesus kung marami ba. Hindi niya tinanong kung kumpleto ba. Hindi niya tinanong kung sapat ba. Basta't ang tanong lang niya, meron ba? Kung ano yung meron nyo, yan ang ialay nyo. Kasi pagdating sa Diyos, tandaan niyo po, kahit nakakaunti, nagiging sagana. Kahit na kulang, nagiging sapat. Kahit na wasak ka at nahihirapan, nagiging buo sa pamamagitan ng grasya niya. At sabi pa ng mabuting balita, they ate and all of them were satisfied. Hindi lang sila basta't kumain, nabusog sila. Diba? Hindi naman po lahat ng mga kumakain nabubusog. Yun ang milagro. Kumain, nabusog, at sumaya sila. Hindi lang sila basta't nakaraos. Hindi lang sila basta't nakapag-survive. They were satisfied. They were filled. May sobra pa. At ganito po ang Diyos ating sinasamba.